pag-usapan naman natin itong balasahan daw mga kababayan ng liderato dito po sa Senado maging sa Kongreso. Dahil daw po sa anomalya at insertion mga kababayan, si Bakan sa Senado at Kongreso sumisingaw na ngayon. Bakit sumisingaw mga kababayan, mga ka-GP Natics? Ano nga ba ang balita hinggil sa bagay na ito? Ito mga ka-GP, ang pinakasariwang balita na maririnig nyo, ewan ko lang kung may nag-content na nito, pero eto na nga. Ayan. Sabi rito, Chis Escudero, Martin Romualdez out. Flood control scandal sparks coup, rumors in Senate and House. Keso. Sabi rito, whisper of leadership coup are shaking both the Senate and the House of Representatives as the scandal over alleged anomalies in flood control projects splashes mud on both chambers of Congress. An scooper told Politico that Senate President Francis Chis Escudero and House Speaker Martin Romualdez are reportedly facing growing unease from their colleagues who believe both leaders failed to contain the fallout of the scandal. Oy, parang mga kababayan, ito masyadong tricky yung ano na to, masyadong tricky itong tabloid na to etong news na to. Sabi kasi dito mga kababayan, kaya gusto nilang magpalit ng liderato kasi hindi po naharangan. Hindi po naharangan yung yung baho hinggil dito sa flood control anomaly. So parang sinabi pa nila ng mga kababayan na kinukonsinti nila yung mga anomalya na to. Kasi parang gusto nilang sisihin, oy, ano bang ginagawa nyo mga leader kayo? Bakit ngayon natatalakay itong flood control project? Kala ko ba safe tayo dito? Diba? Sabi ni Macaroon, si Martin ewan ko lang pero sana hindi siya damay. Wala pa namang lumalabas about kay Speaker about flood control pero kay Quezon meron na. Tama? Mga kababayan. Pero mamaya natin pag-usapan yan, Macaroons, hinggil sa bagay dyan kay Speaker Martin. Ang sigurado lang ako mga kababayan ngayon, kung ang pag-uusapan ay baho, may baho na etong si Chis Escudero pagdating po sa tinatawag nila na insertion. Nag-insert ito ng 142 billion, hinati-hati sa kanyang mga kaalyado. At maging dito sa usapin po ng tinatawag natin na donasyon na may kinalaman sa Omnibus Election Code, dapat lang talaga na si Escudero ay matanggal. Diba? Maging dito sa usapin ng impeachment, mga kababayan, na imbis na forthwith, ang ginawa, stop. Diba? Forthwith stop. Yung ginawa dito sa impeachment. Na nawala ang tiwala o sabihin natin nabawasan ng tiwala ang taong bayan dahil nga po hindi natin maparusahan at hindi natin masingil yung mga magnanakaw sa gobyerno. Confidence in the leadership of Escudero and Romualdez has dipped as a result of the controversy. Lawmakers believe they could have handled the issue better. Diba mga kababayan? Parang sabi nila bakit naman kasi lumabas yan kung kaya nyong kung kaya ninyong dapat ginawa nyo ng paraan para hindi ito masiwalat. In the House of Representatives, talk is swirling that Romualdez' powerful seat could be pried away by his nephew, House Majority Leader Sandro Marcos, or by Bacolod Rep Albi Benitez once floated as a challenger to the Speaker. Nako mga kababayan, so itong usap-usapan na to hindi ko alam kung ito po ay totoo pero dahil pinapakalat nila ito, it could be possible na magkakaroon ng reshuffle. 'Di ba?
Pero, GP, tama ba na magpalit sila? Dahil sumambulat lang daw yung problema ng flood control project. In fact, mga kababayan, sabi ko nga tricky ito eh. Kung ang dahilan lang ng pagpapalit po ng tinatawag natin na Rigodon or sabihin natin pagpapalit ng liderato ay dahil na booking sila, mali po yun. Diba? Dapat, ang dahilan kung bakit kailangan magpalit ng liderato ay dahil, una, sabihin natin mahina yung leader. Pangalawa, dahil yung leader, mga kababayan, ay pinayagan niya na mangurakot yung mga kasamahan niya gumawa ng anomalya. 'Di ba? Yun ay negligence of duty. Mga kababayan, trust and confidence din yon. Nawawala kapag ganon. Pero kapag ang dahilan mo lang, dahil papalitan mo yung mga liderato dahil na booking, mga kababayan, at hindi napagtakpan yung mali, ay maling-mali po yun. Hindi po tayo papayag or hindi po tayo agree sa ganong pamamaraan, kaya pagpapalit ng liderato kasi hindi napagtakpan yung kasinungalingan. Kasi dito kung iintindihin ko maigi, an scooper told Politico that Senate President Escudero and House Speaker Martin Romualdez are reportedly facing growing unease from their colleagues who believe both leaders failed to contain the fallout. Ito nyo, failed to contain the fallout of the scandal. Ano ba sa Tagalog yan, mga kababayan? Ang Tagalog niyan ay bigo na pagtakpan o lumabas ang mga nasabing iskandal. Correct me if I'm wrong, kung mali po ako sa pagkakaunawa ko dito, ang babaw nito magpapalit daw ng liderato kasi failed sila na pagtakpan yung kabalbalan. Nakumalat, 'di ba? So yung pagpapalit ng liderato dito, mga ka-GPnatics, lumalabas ngayon na dahil na booking. 'Di ba? Dahil ang gusto nilang mangyari dito ay manatiling lihim. Sana magpapalit ng liderato dito, ang dahilan kasi weak yung leader. Or ang dahilan dahil hindi niya nasubaybayan under his nose yung kabalbalan na nangyayari doon sa kanyang paligid. Yun ay katanggap-tanggap, mga kababayan, hinggil po sa pagpapalit ng liderato. Pero kapag, sabi ko nga, ang dahilan lang dahil hindi niya po nagawa ng paraan o nagawa ng paraan na kumalat etong mahinto ang pagkalat ng nasabing iskandalo ay mali. Diba? Pati sa RD, grabe din ang corruption. Saan yung, ano yung RD? Sabi dito, both Romualdez and Escudero managed to retain their position with the 20th Congress open last July, despite lingering speculation about leadership changes tied to what critics branded the most corrupt budget in recent history. The constitutionality of that spending plan, the 2025 national budget, is now being challenged before the Supreme Court, adding fuel to the fiery rumors of a possible leadership change in the House and Senate. Was the stinging rebuke made by Executive Secretary Lucas Bersamin September 6, where he accused some housemakers of trying to shift the blame of their own corruption and failures on the executive branch. Yan yung lumabas kahapon, mga kababayan, di ba may letter si Bersamin na sinabi niya, clean your house first. Kasi itong Congress, mga kababayan, sa totoo lang, no? Ako gusto ko yung desisyon nila Ako gusto ko yung desisyon nila. Na ibalik nila, mga kababayan, kung ibalik nila, wag na nilang galawin. 'Di ba? Ibalik nila ngayon yung
tawag dito, yung budget, mga kababayan, sa DBM. Oh, para nang sa ganon, magkakabukuhan kung sino yung mga gumagalaw ng mga budget, kung sino yung mga nag-i-insert. Yun naman ang gusto natin marinig eh. 'Di ba? Sino ba yung nag-insert ng mga bagay-bagay na yan? Sino ba nag-insert ng mga proyekto na yan? Ito ba ay nasa NEP? Siyempre wala. Insertion nga, GP eh. 'Di ba? Oh. The members of the cabinet will not tolerate any attack on the integrity and reputation of the executive branch and any effort to hold the budget process hostage by political theatrics. So ngayon parang nag-aaway na ang Kongreso at executive branch, mga kababayan. Dahil nga eto for sure tayo magkakaroon ng labasan dito ng baho. 'Di ba? Executive versus the Senate, or sabihin natin executive versus the House of Representatives. Syempre, kapag binanatan ng executive branch ang executive branch ang Kongreso, mga kababayan, kung may mali ang Kongreso, magbabato rin niya ng putik sa Senado. Dahil sila lang din naman yung mga tao na sangkot sa tinatawag natin na insertion. 'Di ba? O di away-away na sila. Paala sila sa buhay nila. Basta tayong mga Pilipino, maganda kayo ng popcorn. Manood tayo dito sa mga to para malaman natin kung sino talaga yung tunay na buhaya. The executive secretary went further, calling on makers or lawmakers to put their own house in order. Investigation into alleged corruption will be futile if the sources of corruption remain unchecked. Hence, we urge the House of Representatives to heed the demand of the people for a full accountability. Clean your house first. Ang problema, mga kababayan, kanya-kanya tayong atake ng mga ganito. Baka mamaya sa pagsunod na investigasyon diyan kay General Torre sa pagkaka-relieve sa kanya, baka lumabas yung mga pangalan nyo rin dito. 'Di ba? Sabi ni Mama Ros, magturuan sila hangga't gusto nila. 'Di ba tama, Mama Ros? Basta tayo, ang gusto natin, mahalungkat kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang hindi, 'di ba? Oy, Warbis na kaaga-aga, wala pa yung mahal mo. Sabi ni Langga, hutak, tambaloslos ata ang host. Ha? Utak Sara? Sino bang tambaloslos ang sinasabi mo? Kasi pag sinabi mong tambaloslos, Langga, ang naiisip ko, tambalostay dito, yung tambalostay eh. Diba? Sabi ni Macaron, si PBBM talaga ang may kasalanan yan. Hindi, actually, sabi nga ni, mga kababayan, tama naman yung nagsabi eh. Kung si PBBM ang may kasalanan, bakit niya pa ipapahalungkat? Di ba sabi niyang ganon? May binanggit siya eh. The more we look up to, the more we find. So, mga ka-Jeepinatics, doon sa kanyang kataga na yon, hindi niya alam yung mga nangyayari doon, yung mga insertion. At saka sabi niya, wala nga akong pakialam eh. Kung kahit na administrasyon ko pa ang tamaan, kung yung mga kakampi ko, kaalyado ko ang may gawang mali, dapat nila itong tanggapin, dapat nila itong, mga kababayan, dapat nilang pagdusahan, dapat silang maparusahan. 'Di ba? Yun naman talaga dapat eh. Lumalabas ngayon, maging doon sa interview ni PBBM, hindi niya alam yung mga nangyayari. Nagugulat na lang ito ngayon dahil napakaraming ahas sa paligid niya gustong kumita ng pera. Okay, thank you, Ma'am Brenda Barton. Your Lola. Matutulog na daw siya. Kaya nga, Sir GP, kaya ayaw ni Kong Sandro na ibang mag-imbestiga kasi may mga sangkot na Congress. That is true, mga kababayan. Yan. Bakit wala daw si Pulong sa picture, mga ka-Jeepinatics?
Hindi pa naman kasi siya napapangalanan na nakatanggap sila ng donasyon. Ito ay sa donasyon pa lang, okay? Huwag kayong mag-alala, lalapit din yan. Pupunta rin yan sa mga Duterte. Sabi ni Sir Nelson Tolin, kahit magbago ang liderato sa Congress at Senate, ganun pa rin ang mangyayari dyan. Uulitin lang din nila yung nagawa ng nauna at hindi na magbabago yan ka-GP. Well, malamang mga kababayan. Pero kung matino ang uupong liderato, naniniwala ako mga ka-GPnatics, ng isang may prinsipyong tao, hindi kayang apakan, hindi kayang bayaran ng pera, ay gaganda po ang sitwasyon. Yung hindi siya magpapadala sa Agos. Tingnan nyo, mga kababayan, mga ka-GPnatics, sila Diskaya humarap sa Senado, di ba? Pero meron dun humarap na isang kontraktor. Pangit, mataba, sarat ang ilong, mukhang baboy, di ba? Uy, bakit mo naman ba't mo nilalait? Kasi nung unang nakita ko yon, bago pa siya nagsalita sa Senado, nilalait na talaga yung ganun ang mga sinasabi sa kanya. Pero nung nagsalita itong tao na to, I forgot his name mga kababayan, pero nung nagsalita ako, siya ay very confident sa kanyang sarili na wala siyang ghost projects, wala siyang mga project na palpak, mga kababayan, at ang sabi niya, basta isa lang yung sigurado ko. 'Di ba? Wala man akong luxury cars or luxurious cars. Sabi niya ganoon, wala man akong mga tagong yaman, 'di ba? Pero meron akong napakagandang asawa. 'Di ba? Okay lang, Ma'am Marlene. Tuntua talaga ako doon, mga kababayan. Nung sinabi niya, wala akong luxurious cars. Wala man akong mga tagong yaman. Pero meron ako napakagandang asawa. Sabi ni T2 Dance Channel, ka-GP, walang mangyayari sa mga imbestigahan na mga yan. Kahit sino sa kanila ay walang nakakasuhan. Sa investigasyon ng Senate Congress, wala, di ba? Pero sa investigasyon nila Vince Dizon, meron. Oy, happy birthday daw mga kababayan sa manugang ni Ma'am Ramonita Navarro na si Albert Rosario ng Pasig. Mabuhay ka hanggang gusto mo, Brad. Happy birthday sa'yo. Enjoy your special day. Ano ba ang handa natin? Padalan mo ako dito. Sabi ni Bella Bora, parang walang katotohanan, pakutsada lang yan ng gobyernong bulok. Kayo naman, masyado kayong negative eh. Hindi nyo ba nakikita mga kababayan na naisisiwalat lahat ng mga kabulukan? 'Di ba? Walang presidente na gumawa niyan, na nagsiwalat ng kabulukan mga kababayan, na umamin na siya mismo ay mayroon din part na pagkakukulang or pagkakamali. 'Di ba? Dahil hindi niya daw nabantayan, hindi niya nakita na mayroon na palang korupsyon na ganito sa loob ng 3 taon. Tama na maimbestigahan yan dahil sa ilang dekada ko sa gobyerno, sabi ni MBE Channel. 'Di ba? MBE? So ngayon, mga kababayan, bahala sila diyan. 'Di ba? Kung matanggal sila keso, okay sa akin. Si Martin, dahil nga wala pa naman akong nakikita na naglalabas ng ebidensya sa kanya, quiet muna ako. 'Di ba? Yung mga nakikita nyo dyan sa FB, sa Meta, wala pa naman yan mga ka-GPnatics. Mga gawa-gawa lang, mga AI, pero wala pa nung dokumento kasi tayo, facts-based. 'Di ba? Puro pulutan, GP, salamat sa pagbate. Okay na ako sa pulutan, joke. Joke lang, joke. Malay natin, may lilitaw pa dyan, sabi ni Macaroons. Ayaw ng mga DDS imbestigahan yan para may pambato sila na hindi pinaimbestigahan ng Pangulo ang mga yan. Ngayon, mga kababayan, iba na ang naratibo ng mga DDS. 'Di ba? Ang gusto lang nilang palabasin, Tatay Digong daw nila, ay pina-blacklist daw yung mga Diskaya. What?
Sino ipapalit? Sir Nelson Tolin, yan po ang hindi ko alam. Ang gawin natin dyan, antayin natin kung sino yung ipapalit. Di rin natin alam, pare-parehas eh. 'Di ba? Oh. Pero sana naman, ang pumalit dyan, sabi dito, si Kong Sandro or si Albi. Pero, mga kababayan, mas okay pa ako kung si Kong Sandro na lang siguro. Kung si Kong Albi, ewan ko, 'di ba? Di natin alam. Kasi ako, ang panuntunan ko, mga ka-GPnatics, kapag ikaw ay hindi rin maayos ang iyong sariling pamilya, no? Wala akong ano dyan eh, wala akong kabilib-bilib. Wala akong kabilib-bilib sa mga tao na sira ang pamilya. Sa totoo lang. Kasi masasabi mo na bago ka humawak ng mga ganito, ay ayusin mo muna yung pamilya mo. 'Di ba? Sa pagiging leader mo. O, kaya nga ano eh, nawalan ako ng bilib kay Digong eh, mga kababayan. Ah. Si JJ ako, si Kong Sandro daw. O, ako siguro kung meron, si Kong Sandro na. Bakit ka pa pupunta kay Kong Albi? Pero mga kababayan delikado kasi na halimbawa po, ito ang sasabihin ko sa inyo ang totoo. Napaka-delicate po nito ng pagbabalasa ng leader lalo sa House. Pag nawala si Speaker Martin, pagkaalyado ng Duterte ang maupo, sureball kayo dyan mga kababayan. Kasunod na niyan, sigurado po ako na susunod na ay impeachment ni PBBM. Bakit? Siyempre, mga kababayan, kapag ganun ang nangyari, dahil ngayon, nandyan si Speaker Martin, napipigilan yung mga plano ng impeachment laban kay PBBM. Pero kapag Duterte ang nakaupo, siguraduhin ko po sa inyo, mga ka-GPnatics, impeachment na ang kasunod niyan. 'Di ba? Yun lang yun. Kita nyo, yung impeachment case na i-final ng Duterte Youth. Oh, saan napunta yon? Wala. Oh, dapat no one can escape, Lord Enoch. Lay Classic, shoutout. Okay? At ito naman po ang pag-usapan natin, mga kababayan. Mabagal talaga yung net ko ngayon. Di ko alam kung bakit. Dalawa na nga itong ginagamit ko eh. Oh, ito naman ang pag-usapan natin, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Kanina nababanggit ko po